Isang mapagpahalang araw po sa ating lahat. So, bali itong i-discuss natin ngayon is katuloy lang siya nung in-upload ko kaninang madaling araw. So, kahapon yung Bible verse na pinag-usapan natin is yung Revelation chapter 21 verses 1 to 5. So, ngayong araw is magpo-proceed na tayo sa kasunod or yung Revelation chapter 22 verses 1 to 5. So, para sa quick na overview or pagbabalik tanaw, ano nga ba yung nakapaloob dun sa Revelation chapter 21 verses 1 to 5? So, dito sa Revelation chapter 21 verses 1 to 5, nakapaloob yung or sinasummarize dito yung pinaka-mensahe ng Biblia kung paano umiikot yung Biblia. Diba, nagsimula nga ito sa creation, yung pag-create ni Lord sa ating lahat, sa mga nakatira dito sa mundo, and sumunod nga yung naging fall natin, nabagsak sa mga kasalanan ng mga tao, ang mga bansa, ayun yung naging greatest downfall natin, which is why kailangan natin ng redemption. So, yung redemption is, ayun yung naging way ni Lord para tubusin tayo sa mga kasalanan natin, ika nga. So, nagawa niyang i-sacrifice pati yung sarili niyang anak, si Jesus Christ, para lang matubos yung mga kasalanan natin. 'Di ba? Imagine, kaya niyang i-sacrifice yung only son niya para sa ating lahat. So, imagine mo na lang kung gaano tayo kaswerte at gaano tayo kamahal ni Lord na kahit napakarami nating kasalanan, kahit nalikas na sa ating tao maging mga makasalanan, ganun niya pa rin tayo minamahal at tinatanggap ng paulit-ulit. So, after nung redemption is, kung maaalala natin, na-discuss din dun sa reference yung complete redemption, which is mangyayari lamang kapag nagbalik na si Jesus Christ sa atin mismo. Like kapag bumaba na siya from heaven to earth, kung tama yung pagkakaintindi ko. And then next naman dun sa complete redemption is yung world perfection or yung pagiging renewed ng ating mundo, ng ating bansa, or in general ng buong sanlibutan. Yung pagiging renewed, not literally like literal na bago, hindi ganon. Renewed like, kasi nga 'di ba sabi, redemption. So, magiging renewed lang yung mundo kapag bumalik na sa dati, sa may pinakasimula pa ng creation, yung start ng creation, bago pa tayo dumating or mahulog dun sa mga kasalanan natin, which is yung sinasabi nga na ating greatest downfall. So, para mas maintindihan pa natin, proceed na tayo dito sa chapter 22 verses 1 to 5. Eden restored. Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. No longer will be there any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. So, ang pinaka-turning point na tong chapter na to is kapag na-redeem na tayo and bumalik na tayo dun sa sinasabi nga dito na restored Eden or Eden restored. And by the way nga pala, ang Eden is yung Garden of Eden is yung heaven. So, yung Garden of Eden is yun yung pinagkaloob ni Lord kay Adam and Eve para dun sila mamuhay or dun sila makapamuhay. And 'di ba, kung matatandaan natin, dun na din sila nagkaroon ng kasalanan, dun nila na-commit yung kasalanan nila, which is dun nag-start yung downfall ng tao or ng mga bansa.
So, kapag nakarating na tayo dun sa restored Eden, dun mararanasan na natin na hindi na natin kakailanganin pa ng kahit anumang bagay kasi si Lord na mismo yung magpo-provide sa atin ng lahat ng kailangan natin. Yung mga likas na yaman or bagay na kailangan natin, siya na mismo magpo-provide sa atin without tayo na hihingi sa Kanya. Hindi na natin kailangan hilingin sa Kanya. Wala na tayong ibang kakailanganin pa kasi siya na mismo or siya lang mismo yung kakailanganin natin. Sabi nga rin dito, no longer will there be any curse. So, hindi niya tayo bibigyan ng kahit ano na alam niyang pahihirapan lang tayo na wala namang magandang dahilan. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and His servants will serve Him. So, tayo mga tao as worshipper ni Lord or servants ni Lord, tanging magagawa lang natin kapalit ng lahat ng binibigay niya sa atin. Or, hindi siya kapalit kumbaga, so, ayun nga, tuloy natin. Hindi kapalit yung right term kung ako yung tatanungin kasi kumbaga, lahat ng binigay niya sa atin di ba? Ang gagawin mo na lang is yung lumapit sa kanya, hingin mo yung guidance niya, and hanap-hanapin mo yung presence niya every time, all the time. Sa lahat ng gagawin mo, lagi mo siyang isasama. Sa lahat ng decisions mo, dapat lagi rin siyang kasama. And, sabi pa rito, and they will reign forever and ever. So, lahat ng namumuhay sa presence ni Lord is hindi babagsak. Kumbaga, magtatagumpay and magpo-prosper lang sila until the very end of their life. So, para naman sa ating teaching, number 1, the Bible starts from Eden and ends in restored Eden. So, yun nga, di ba, magsimula naman lahat sa start ng creation. So, saan ba naganap ang creation? Sa heaven, sa Garden of Eden. So, kung doon tayo nagsimula, doon din tayo magtatapos. Pero hindi lang siya basta Eden na lang, kundi sa restored Eden, kung saan bumalik na tayo sa kung paano tayo unang nilikha ng Diyos. Yung walang mga kasalanan, yung as in malinis ba, ganun, sobrang payapa. Yung isipin mo na lang kung ano yung environment na gusto mong environment kung saan pwede mong makausap face to face, close up si Jesus. So, number 2, the curse of the fall of humanity is finally lifted. So, alam naman natin yung curse na yon, yung curse ng humanity. Matagal na tayong absuelto doon nung time pa lang na nag-decide si Lord na iaalay or isacrifice si Jesus Christ para sa atin. So, tinubos na niya tayo. So, nasa sa atin na kung tutulungan din natin yung mga sarili natin na magbago and to live up to our name na sabi nga nila, we are Christ-like, di ba? Nilikha tayong Christ-like ng Panginoon. So, we should live up to it. So, number 3, we will have a face-to-face fellowship with Christ for all eternity. So, yun nga, gaya ng paulit-ulit ko ring binabanggit. And gaya ng halos araw-araw ko rin naririnig. Time will come, makakausap natin si Lord. Not just in our prayers, but face-to-face, close up. Kaya nga sabi ko kanina, kailangan natin makarating dun sa restored Eden kung saan alam natin na makakausap natin si Jesus Christ na mapayapa for our complete redemption. So, para naman sa ating application. So, yun, para sa ating application, number 1, live a life of worship and celebration. So, ayun na, nasa sa atin naman kung paano natin ipapamuhay yung buhay na binigay sa atin ulit ng Panginoon. Kung paano natin ipapakita na deserving tayo para dun sa second chance na binigay niya sa atin. Kaya,
Sabi rito, live a life of worship and celebration. Gaya ng sabi ko last video, ako personally, panibagong Christian in action lang din ako. Kaka-baptize lang din sa akin, pero iba yung ginhawang mararamdaman mo every time you worship the Lord. Yung mga hiya-hiya na yan, sa umpisa lang yan. Sobrang gaan sa feeling kapag alam mong nasa feeling ka ni Lord and you can worship for Him, about Him, and celebrate the greatness of the Lord. Number 2, praise God because our future hope is sealed and unchangeable. So, connected lang naman to dito sa number 1 na application, yung kakabanggit ko lang. Always give thanks and praise the Lord God since lahat na pinrovide niya para sa atin. Wala na tayong dahilan para humingi pa ng kahit ano, or should I say, wala na tayong ibang dahilan para hindi pa magpasalamat sa Kanya. Dahil gaya nga ng sinasabi sa ibang awitin, kulang ang pasasalamat at ang simpleng pag-worship na ginagawa natin, kulang na kulang pa yun. So, dapat mag-effort din tayo kahit paano para kay Lord. Ayun. Sabi ko kanina, we should live up to our name na kung ano yung alam mong kapupurihan ng Diyos, dun mo ibase yung pamumuhay mo. And last application, start your journey to the Garden of Eden. So, yun nga, nabanggit ko na rin to kanina. Garden of Eden is heaven. So, lahat ng gagawin natin, i-goal natin na ito akma to dun sa patutunguhan kong renewed Garden of Eden. Renewed para alam natin at matatak natin sa isip natin na redeemed na tayo. Wala na tayong kasalanan. Kailangan na natin maipamuhay yung panibago, yung malinis na tayo, malinis na pagkatao, malinis na bansa, malinis, like overall redeemed. Kaya siya renewed Garden of Eden.